pasok na. Pwede na raw. Mr. Erwin Francisco. Our beautiful bride, now, Mr. Bill Ostales. Ay mamuhay na magkasama ayon sa tinatakda ng banal ng matagpuan ng kasal. Opo, pinatanggap ko po pala. Camille, tinatanggap mo ba si Erwin upang iyong maging asawa at kayo na magkasama ayon sa tinatakda ng banal ng matrimonyo ng kasal? Yes po, tinatanggap po, Pastor. Ang ganda naman ng OOTD ni kay Belgian mga amigo. Kita niyo po mga kababayan ko na aso at naka-white po mga kababayan ko. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta ang lahat? For today's video ay ito ang pinaka-aabangan naming kasalan ng taon. Opo mga amigo, ngayong araw po ay kakasal ang aking kapatid, bunso sa lalaki. Sa loob ng ilang taon, matutupad na ang kanilang pangarap. So, ready na po ang lahat mga amigo. Tayo ay sa asabak, sa kasalan, makikikain, makikicelebrate, magpa-party-party. Kasama natin si Joanna at si Wesley mga amigo. At ang buong team, lilipad, saman, ay sakalan, kasalan. Ayan po mga amigo. At si Chuchen po, inaantay natin. Si Chuchen ay may pagtatampo na namang nagaganap. Sabi daw, i-face the wall daw si ate. Sabihin ko, bakit? So, andito na po ang lahat. Nandito po ang aking magandang asawa na si Lenlen na natatakaliguan na kulay na peach. Peach ba? Pink? Si Lola Eden na maganda suot. Wala kay Lola Eden. Pinagandaan ni Mami. Lola Eden! Bakit? Ano? Pinagandaan ni Mami, nag-make up. Lola Eden, alam mo lahat ng hikaw mo, inilagay mo na sa tenga mo. Isa lang yun. Nag-blast on pa. Minura pa at si Kailita, si Riz, at saka... Chuchen, anong ginawa sin ate? Ate ko away. Inaway ka? Ano? Inaway ka? Yes, kahit mamaya di na face the wall mo. Face the wall si... Paano may face the wall? Turo mo sa akin, paano ba? Paano may face the wall? Hindi ko alam yun eh. Isang araw ayun sa akin. Paano may face the wall? Yung ginawa ko sa'yo dati? Ha? Yung ginawa ko sa'yo dati, nag-face the wall ka? Si ate na mag-face the wall ngayon. O, inaway ka. O, sige. Dapat. Labas, andun masabi. O, sige. Tapos lak ate pinto. O, lalak si ate Pinto. Huwag ka na magtampo. Halika na. Si Choco kasama natin. Ayan. Ayan po mga amigo. Papunta po tayo kila Joanna. So, kasalan ang pupuntahan natin. Busugin nyo na yung sarili nyo. Kuya Neneng, abase mga balot. Mamaya, plastic pa tayo tatang. Hi Marites, hindi mo pa turn, hindi pa kita kinakausap si Tintin pa. Laps po. Excited sa kasal ni Tolang. Excited kami talaga. Akad. Akalain nyo, no? After 20 years. Ayan natin, si Joanna, alapa. Mga ninong, ayun. Ayan. Ano kaya sa Joanna? Baka pa hindi si papakabog sa inyo yun. Naka-heels yun ng 7 inches. Ayan. Ay, ito magnininong din to si ano eh. Yan, mga ninong yan eh. Si Kuya Rick. Ito ay kasi dyan, no? Ayan, yung mga magnininong. So, ipinakikilala po natin. Ayan po ang napakagandang si Joanna. At ayan po ang napakagwapong si Wesley. Oh, good morning! Oh, Diyos mio. Kompleto. Wow, kay guwapa. Diyos mio. Vamos sa kasamiento. Así. No dormir o ya. Huwag ako matutulog. Halika na, ayun na. Ito na po tayo mga amigo. So, asan yung venue? Ito ang venue. Si, ano? Okay. Tiwawi pala. Tiwaw eh. Dito na sa Tiwaw, parang musik oh. Dennis Trillo, mi hermano, como artista. Halika na. Tama na. So, andito na po tayo mga amigo. At gusto ko makita ang ayos si Chamercy. Vamos! Wesley! Luchen! Si Wesley, oh. Ang tuwa, ay mga panahon na pangdanghal. Vamos, ay Yes. sentar. Vamos a tomar poco. Oh, yelo. Oh, yete. Yelo. So, ito na po si Boy Tapang. Pasok na kayo. Saan ba? So, ano kaya ang itsura ng aking nanay for today's video? Saan ba ang venue? Hindi ko alam ang venue. Saan ba venue? Ito venue. Doon yata ang venue. Doon tayo.
Pasok. Diretso. Oh, pasok kayo lahat. Pasok. Okay. So, nagpe-prepare na po sila. Ay, ang ganda. Ang social naman dito, mga amigo. Ang ganda naman ng nanay ko. Sobrang ganda ng nanay ko. Ganda. Oo, ang ganda naman. Oo. Pati po kayo, mother. Oo. Mga 7 patong na make-up. Talaga, yan ay kagaganda. So, ayan na. Joanna. Padre de Mujer. Pwede na rin pumasok. Vamos sa Paraiso. Oh, entrar Paraiso. Entrar. Oh. Pasok na. Pwede na raw. Okay. Picture, oh. Dali na, hanggang walang tao. Picture, 1, 2, 3. Photo. Pwede, oh. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Photos, dito. Picture. Picture dito, dalihan nyo. Picture, 1, 2, 3. Okay. Tagal mo yung mask mo, wala namang COVID. Okay, 1, 2, 3, go. So, aantayin po natin mga amigo ang pag-iyak ni Tia Mercy. Ang pag-iyak ng nanay. Iintayin natin yung pag-iyak ni Tia Mercy. Pag umiyak si Tia Mercy, papalakpak tayo. Cuando mi madre llorar, vamos a aplaudir. Cuando mi madre llorar. No, Leden, ha? Hindi mo alam ko, ha? No sabe dónde está. No sabemos dónde está. Nasaan mo ka birthday? Kasal namin ni Lenlen ngayon. Diba? No saber. Esto casamiento. Kasal namin ni Lenlen ngayon. Ha? ¿Por qué? Okay ba kayo dyan? Ayos dyan. Ano ka? Hindi ka man lang naghanda. Yung buhok mo, hindi mo lang pinakulayan. Ikaw talaga ay sa Segera? Hindi mo lang pinagbutihan ni ay sa Segera. Hindi mo nag... Ano? Ero naman si Amari. Maya. Amari, na-eksena dito. Pag ang gumawa na-eksena. Now, ladies and gents, good morning everyone. They say that when two souls are meant for each other, no distance, no challenge, and no time can ever keep them apart. This morning, we are here to celebrate that kind of love. A love that grew, a love that endured, and a love that chooses forever. Ladies and gentlemen, welcome to the celebration filled with laughter, tears of joy, and unforgettable memories as we begin this beautiful journey with the bride and groom. Ladies and gentlemen, to formally begin this sacred celebration, it is my honor to introduce the person who will lead and guide our couple as they exchange their vows and seal their promises before God and all of us. Ladies and gentlemen, please join me to welcome our wedding officiant. We have Pastor Arturo Santiago. A big hands everyone for Mr. Pastor Arturo Santiago. Now, as we begin this beautiful celebration, let us first acknowledge the people who raised the fine gentlemen we are celebrating this morning. With pride and joy, please welcome the loving parents of the group. We have Mr. and Mrs. Romeo and Mercedita S. Francisco. Said single, but now proudly says taken forever. A hands down, confident, and ready to begin this forever. Ladies and gentlemen, we have our groom, Mr. Erwin Francisco. Behind every strong marriage is a circle of wisdom, guidance, and support. Let us welcome the distinguished individuals who stand as the pillars and witnesses to this union. Our principal sponsors. And now, the people who raised the beautiful queen of this celebration. With grateful hearts, please welcome the proud and loving parents of the bride. We have Mr. and Mrs. Freddy and Marites Ostares. Ladies and gentlemen, the radiant, stunning and breathtaking, the woman who captured his heart and says yes to forever. Ladies and gentlemen, let us give the warmest welcome to our beautiful bride. We have
Miss Camille Ostares. Nagpapasalamat ko sa araw na ito na binigay mo po para kay Erwin at Camille upang ganun po hingin sa iyo pong biyaya at pagpapala o Diyos ng basbas ang pong pagpapakasal. Salamat sa araw na ito o Diyos. Salamat sa bawat isa na narito ngayon na sasaksi sa dakilang araw na ito o God ng pag-isang dibdib ni Erwin at Camille. We pray Lord na kayo po ang aming mabigyan ng papurit parangal sa aming kalagitnaan. Pagpala mo po, Diyos, si Erwin at Camille sa kanyang pagharap sa iyo, Diyos, at kayo po, God, na sa mamahal at manguna sa kasalang ito. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makapo na po ang bawat isa. Ang kasal ay isang natatanging kasunduan, isang permanenteng pagsasama ng isang lalaki at isang babae na ginawa ang sunod sa tinatakda ng batas para sa pagtatatag ng isang buhay. Umaga po ito, tayong lahat ay nagkakatipon sa lugar na ito upang ganun po natin sama-samang saksihan at pagdiwang pag-isang dibdib ni Erwin Francisco at Camille Ostares sa isang banal at Kristiyanong kasalan. Ang tipan po ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag mismo ng ating Diyos na lumikha sa atin na babae at lalaki. Kaya sino mga nagnanais na pumasok sa ganitong tipan ay dapat mag-isip na mabuti at manalangin na may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Dahil ang tipan sa pagitan po ng mag-asawa ng ating Panginoon, ito ay dapat kilalanin at tanggapin ng lahat. Nila ko si Erwin at si Camille na maghanap. Erwin, pag mas mabuti ang lady in your plan. From this day on forwards, bear in mind na ang lady na nasa harapan na siyang great gift ng Lord sa iyo. To love her, cherish her, and take care of her. Erwin, tinatanggap mag-asawa at kayo mamuhay na magkasama ayon sa tinatakda ng banal ng matulungan ng kasal. Opo, pinatanggap ko po, Father. Nangangako ka ba sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng mga saksi na narito ngayon na si Camille ay iyong pagkaibigin, gagalang at ingatan, aalagaan sa sakit man o sa kalusugan at tanging sa kanyang alamang ipisan habang kayong dalawa ay maraming salamat. Okay, Camille, pagmasdan mo mabuti ang gentleman in front of you. From this day on forward, siya yung bear in mind na sa amin ang Lord's great gift to you. Yan, so mahalin mo, gala, paglingkuran, at alagaan, hallelujah, si Erwin. Camille, tinatanggap mo ba si Erwin upang iyong maging asawa at kayo na magkasama ay sa tinatakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Yes po, tinatanggap po, Pastor. Nangangako ka ba sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng mga saksi na narito ngayon na si Erwin ay iyong pakaibigin, igagalang at ingatan, paglilingkuran bilang asawang lalaki, aalagaan sa sakit man o sa kalusugan at tanging sa kanyang alamang pipisan habang kayong dalawa. Yes po. So ngayon, isa pa po tayo manalangin at tingin po natin yung basbas at pagpapala ng ating Diyos. Tayo po lahat tayong automatic, tayo po yung manalangin. Aming Ama, Diyos na dakilang mapangyarihan sa lahat, narito po si Erwin at si Camille, umaharap sa tambanan ng pag-ibig at pagmamahal. Basbasan mo po sila at pagpalain sa kanila pong pakipagsandigdig sa isa't isa sa umagang ito, O Diyos. Kayo po ang siyang maging sentro ng pagsasama at kayo po ang siyang patuloy na magpaunawa ng mga bagay dapat po nilang malaman at maunawaan sa umaga po ito na sila po ay nagpapakasal. Sa iyo po lahat ng papuri kasi salamat sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen. Amen. Kayo makapag po ang kanyang dalawa. So, nais ko pong basahin ang sinasabi sa salita ng Diyos patungkol po sa tagubilin sa mag-asawa. Yan. So, pakinggan po natin, lalo po ng mga may asawa na rin. Tagubilin sa mag-asawa, pasawag kayo sa isa't isa bilang tanda na inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasawag kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. At siya ang tagapagligtas nito.
Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Gaya din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhay sa sarili ng katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo yung mga bahagi ng kanyang katawan. Mayroon ditong kalalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo na yung mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa gaya ng sarili, mga babae, igalang ninyo inyong asawa. Dahil po dito sa verse 30, tayo nga yung mga bahagi ng kanyang katawan. Kaya na sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki kanyang amatina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. So, ang Diyos po magpala sa pagkabasa po ng kanyang proyekt mga pangyarihan salita. Nasabi po sa Aklat ng Awit 119 verse 105, salita mo ay tanglaw sa aking paanan, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Tunay nga po na ang Biblia, ang salita ng Diyos na naglalaman po ng mga kautusan sa atin ng Panginoon, tagubilin, kapag po ito'y ating binasa at natutunan, ito po ang magbibigay sa atin ng pundasyon kung paano po tayo mamumuhay dito sa lupa at kung paano mas magiging maganda, matiwasay at matagumpay ang buhay po natin dito sa lupa. Kaya naman po dito sa Aklat ng Efesos chapter 5, binasa po natin dito yung mismong tagubilin ng Diyos sa mag-asawa. Na kung ito po ay tunay na ganun po masusunod na mag-asawa sa pagsasama, yung pong mga panuntunan po dito, naniniwala po ako na tunay na magiging maganda. At kung ano yung pangarap po ng kinasal sa kanilang buhay na magkaroon ng isang kasaya, maganda at matagumpay na pamilya, yun po mangyayari sa kanilang buhay. Kaya hindi ko po inakalimutan palagi na i-share ang word of God. So sa umaga po ito, makita po natin ito sa tagubilin sa mag-asawa. Ang una, pasakop kayo sa Diyos, tandaan niyo paggalang kay Kristo. So mag-asawa po, dapat po ay namin po yung pagpapasakop sa bawat isa, pagbibigay ng galang, pagbibigay ng importansya, at pagbibigay po ng pagpapahalaga sa isa't isa. Kapag po maayos at tama po yung relasyon ng mag-asawa, dito po ay nagpapakita na sila ito na ganun po sumasampalataya sa ating Diyos. At kapag po ang mag-asawa ay ganun po ginagalang bawat isa, ito yung po yung nagpapakita ng lubos na paggalang sa ating Panginoong Jesucristo. So sa simula po ng pagsasama ng mag-asawa sa pagkasal, ano na po mismo yung presence ng ating Panginoon Diyos. Dahil siya po mismo yung tunay na mag-iisa sa kanila sa spirit ng kasal at pagiging mag-asawa. Kaya kung babasahin po natin ang Bible sa John chapter 2, yun po yung natatanging selebrasyon sa Biblia na kung saan ay dinalawan po ng Panginoon.